Alright, so magandang araw mga kapyro lover. So this is Lolo Pedring at your service. Okay, so ngayong araw gagawa tayo ng toastage whistle rocket, no? Tsaka yung whistle rocket, no? So ito yung ginagamit natin na tools, no? So depende sa maker kung habaan nila nito or pwede din maikli, no? Yung sa atin medyo mahaba kasi para satisfied yung customer natin sa sipol niya, no? Para mahaba yung sipol niya at mataas yung lipad niya. So ito yung mga tools na gamit natin. Ito 12mm. Ito yung pang delay natin. At saka yung 11mm yata to, 11.7. At saka yung pang whistle natin, no? So stainless steel to ginagamit natin sa whistle natin. Tsaka yung ating pamalo. Ayun. Wasak-wasak na pamalo natin, no? Pwede din to ipalo sa mga scammers dyan. Alright. So ito na yung mga finish natin na whistle rocket, oh. Ayun. Talagang puno yan. Di ba? Ready to flight na. Tapos ito yung mga natapos na natin. So, ayun. Talagang tiyaga lang sa paggawa. Medyo mabagal kasi talagang dapat pulido po yung gawa natin para hindi tayo masira sa mga buyers natin. Tsaka ito yung chemical na ginagamit natin, oh, di ba? So, ito po ay pwede gamitin sa sa mukha natin para maging maganda yung kutis natin. Okay. So, gagawa na tayo ulit. Okay, let's go.
ito na po yung delay natin. Okay. Ito yung nagbibigay ng pressure sa kanya. Pag walang delay, lubricate siya. Medyo tiyaga lang talaga yung paggawa natin ito. Ayan. So tapos na. Right. At saka medyo ingat tayo sa paggawa nito kasi may tendency na pwede siya mag-ignite, no? Hindi basta-basta gumawa ng paputok. Alright, so ito na. Okay. Okay, so magandang araw sa ulit mga ka-pyro lover. So sa ngayon, kakarga naman tayo ng sipol sa whistle natin, no? So ito yung mga gamit natin, no? Yung iba white yung timpla nila sa whistle nila, no? So sa atin naman is black kasi po minilagay pa tayong ibang ingredients po para maging maganda at yung sipol niya medyo mahaba, no? So ito yung timpla natin, black po yan, no? Parang gray, no? So dahil sa secret ingredients natin dyan, ito yung sipol natin, no? Para sa toasted whistle racket natin. So ayun, lagyan natin to. So ito naman yung gamit natin. Ayun yung martilyo natin, wasak-wasak na rin. Ayun, wasak na wasak. Tapos stick. Ito po, hindi po tayo gumamit ng steel kasi napakadelikado po, usual yung natin, kunting lang kamali natin, pwede susabog siya. Kaya safety first muna tayo, no? Ito yung gamit natin, yung stick. Alright, tapos mayroon tayong papel, dito naman yan nilagay natin para di ma-ignite yung natin, yung chemical natin. Okay, so kakarga tayo. Okay, so ito yung marker natin, no? So hanggang dyan na po tayo. So medyo mahaba na yan, maganda na yung sipol nya. Ayun, kasi pag pinuno natin, lugi naman tayo, no? Sakit kasi ng ng presyo ng garlic ngayon, no? Kaya medyo tipid rin, no? Tsaka maganda na yan. Ito yung gamit ko na sipol, mahaba yung sipol nya. Okay.
So ito pala yung gamit na matilyo kasi ano to, guma siya. Ayun. Tsaka medyo malambot siya. Hindi siya matigas. Kasi kapag matigas yung gamitin na yung pang ano, pang ang tawag ito, pang pukpok dito, baka sabog yung garlic natin. Okay. Okay, so next step tayo. So ito na yung Whistle rocket lifter natin, oh. So punong-puno 'yan, oh. 'Di ba? So ito yung kaha natin, ito yung head natin. So maglo-load tayo ng tawag dito, yung bump niya. Ito. Maglo-load tayo ng flash. Ayun. Okay, so let's go. Okay, so ito na yung finished products natin sa ating Whistle Rocket 2 stage. Alright, so ready to flight na yan. Ayun. Okay. Alright. Test fire natin.